Dear Lady Love TV, A Deal to Forever, Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ika-12 bahagi. Matapos ang klase, iniyayaya ko si Jay na mag-shot. Tumuloy kami sa paborito naming hangout place sa may Malate. Mura kasi ang beer dito. Pwede ka pang bumili ng fishbowl sa kalye para pulutan. Alam ko may curfew si Jay pero hindi siya tumanggi ng yayain ko. Siguro natutunugan na niyang may problema ako. Ilang linggo na rin siyang nagtatanong ng tungkol kay Ali dahil hindi na ito nagpapakita sa campus. Ilang bote pa ng beer ang itutumba natin bago ka magsabi kung ano yung problema. Si Jay nang umabot na sa maraming bote ng Red Horse yung nainom namin. Mauubos na namin ng isang bucket na in-order namin. Napatingin lang ako sa kanya. Hindi ko gustong sabihin sa kanya yung tungkol sa kalagayan ni Ali. Ang gusto ko lang ng sandaling ito'y uminom, makalimot. Gusto mo bang pasunurin ko rito si Ray at si Greg? Tanong niya uli. Tropa ni Jay nung high school ang dalawa na naging common tropa na namin. Kabilyaran at kainuman. Umiling ako. Huwag na pre, ikaw lang sapat na. Pagbibiro ko na may kasamang kindat. Inampog ni Jay ang dulo ng bote niya sa bote ko. Ano ba kasing problema, brother? Si Ali ba? Wala na ba kayo? Hanap uli ng bago. Halos nangalahati ko yung laman ng bote ko. Nanlaguhin ko ng bagong bukas na beer ko. Ang sarap ng hagod ng ice cold na alak sa lalamunan ko. Namiss ko ang mapait at matamis na lasa ng beer. Mukhang tinamaan ka ng matindi. Komento ni Jay. Akala ko pang move on mo lang siya. Pare, maniwala ka ba sa himala? Tanong ko nang ilapag ko ang bote sa mesa. Yun na lang kasi ang pinangahawakan ko na makakatulong kay Ali. Sandaling napatitig sa akin si Jay na parang tinitiyak kung seryoso ba ako sa tanong ko. Nagkibit balikat siya. Hindi ko alam. Depende. Napabog ako ng hininga. Simula kagabi ay panay ang dasal ko na gumaling si Ali sa sakit nito. Ayoko itong mawala sa akin. Pero hindi ko alam kung kakayanin ko. Pero ang sabi ng nanay ko, dugtong na sabi ni Jay, ang himala raw ay hindi bagay o pangyayari. Nakuha niya ang atensyon ko. Ang himala raw ay yung mga taong dumarating sa buhay natin at nagpapabago sa atin. Matagal na sandaling napatingin ako kay Jay at napaisip sa sinabi niya. Naalala ko bigla yung araw na una kong nakilala si Ali. Nung araw na nagpasya akong magpakamatay. Natatandaan ko noon na humiling ako sa Diyos na makita at magkausap lang kami ni Lara. Hindi ko na itutuloy yung pagpapakamatay ko. Sa bigat ng nararamdaman ko, ay napangiti ako nang ma-realize ko na tama ang nanay ni Jay. Dahil na-realize ko na noong araw na humiling ako sa himala sa Diyos, hindi sa Larang ibinigay niya sa akin, kundi si Ali. Dahil kay Ali ay hindi natuloy yung pagpapakamatay ko. Inabot ko ang nag-iisang bote ng beer sa bucket at binuksan yon. Brad, may lakad ka ba? Napatingin ako kay Jay sa tanong niya. Wala pa tayong 30 minutes na nakaupo rito. Nakaka-4 na bote ka na. Magsak ang tingin ko sa 4 na bote sa harap ko. 3 roon ay wala ng laman. Nakaka2 bote pa lang si Jay. Hindi ko na malay na naparami na pala ako ng inom. Parang mabibiyak ang ulo ko sa sakit. Bumungad sa nanlalabo kong paningin ang maliwanag na fluorescent lamp sa kisame ng kwarto ko. Nakahiga ako sa kama ko. Paano ko nakauwi kagabi? Hindi ko maalala. Bakit wala akong maalala? Mas habang pinipilit kong alalahanin ay lalong sumasakit yung ulo ko. Parang minamartilyo. Napahigap ako at napatingin sa relo ko. Mag-aalas 6 na ng umaga. Tumayo ako sa kama nang maramdaman kong parang tuyong disyerto yung lalamunan ko. Nauuhaw ako at gusto ko rin magtimpla ng kape o di kay mainit na mami. Pero bigla ako nawala ng balanse. Hindi dahil sa hangover kundi sa gulat sa nakita kong nakahiga at natutulog sa kama ko. Nanlalaki ang mata at napanganga ako kay Ali na mahina naghihilik at yakap-yakap pa ang una na ginagamit ko. Paanong doon ko na na-realize na nakasando at boxer shorts lang ako. Nasaan ang suot ko kagabi? Agad na iginala ko yung tingin ko sa kwarto ko pero hindi ko makita yung isinuot ko kagabi. Lalong namintig yung ulo ko na mag-riot ang napakaraming tanong at matinding pagtataka. Mabilis na sumampa ako paupo sa kama ko. Nung unay nag-alangan pa akong hawakan si Ali pero kailangan kong makatiyak na hindi siya bahagi ng panaginip ko.
Nang isip ko na resulta ng matinding pag-iisip sa kanya. Itinapat ko yung kamay ko sa tapat ng bibig niya. Para akong loko-lokong natawa nang maramdaman ko ang mainit na hininga niya. Diyos ko, totoo ang lahat. May kaligayahan ako naramdaman na mapagtanto ko na totoong nasa kwarto ko siya. Tulog na tulog at maharahang naghihilik pa nga ang gaga. Sinuklay ko ng daliri ko yung buhok niya, habang iniisip pa rin kung paanong nasa kwarto ko siya. Matagal ko nang gustong gawin yon. Ano ginagawa mo rito? Bulong ko sa sarili ko. Bumaling ang tingin ko sa shoulder bag niya na nasa gitna ng kama. Nakabukas sa iyon at may nakalabas na parang libro. Hindi yung libro ng buklatin ko. Parang diary or journal ata ni Ali. Sa gitna niyon ay may nakaipit na gel pen at mismong pahina niyon ay may nakasulat na umagaw ng pansin ko. Alam kong hindi tama na basahin yun pero hindi ko napigilan yung sarili ko. Ang bucket list ni Ali. Una, humingi ng sorry sa family ni Jeff. Pangalawa, mag-move on sa kanya. Pangatlo, palitan ang nabasag na mag ni Dad. Pang-apat, makapasok sa horror house. Panlima, tulungang mag-move on si King. 5 ang nasa listahan ni Ali. 3 roon ang may check na. Ibig sabihin ay nagawa niya na ang mga yon. Yung pang-4 at pang-5 ay wala pa. Napansin ko may orihinal na unang nakasulat sa pang-5 niya sa listahan, pero naka-cross out iyon at pinalitan ng tungkol sa akin. Gusto ko sanang lagyan ng check yun pero ayokong isipin ni Ali na pinakaalaman ko yung journal niya. Nang gumalaw si Ali, ay mabilis na ibinalik ko sa bag niya yung journal. Pero hindi nagising si Ali. Umayos lang siya ng posisyon. Tumayo ako at lumabas ng kwarto para kumuha ng tubig. Kaping-kapi na rin ako. Naabutan ko si tatay na nagkakape sa kusina at nagbabasa ng dyaryo. Nakakarinig ako ng umaandar na washing machine sa likurang bahay. Araw ng labada ni nanay. Kapag ganitong araw ay maaga itong gumigising para maglaba. Kaya siguro wala nang isinuot ko kagabi dahil nilabhanan nito. Nilapitan ko si tatay na doon lang nagbaba ng tingin mula sa dyaryo. Tay, anong ginagawa ni Ali sa kwarto ko? Sabi ko na umupo sa tabi niya. Nakihigop ako sa matapang na kape niya. Ayan ang sinasabi ko kapag umiinom ka. Magtira ka ng pang-uwi. Napapailing si tatay. Siya saka si Jay nag-uwi sa'yo kagabi. Napakunot noo ako. Nahihirapan akong isipin ang pangyayari kagabi. Ano ba talaga ako kalasing at wala na ako maalala? Nakailang bote ba ako kagabi? Bakit hindi niyo siya pinauwi? Nag-aalalang tanong ko. Binawi ni tatay yung kape niya. Nagpumilit siya na mag-aasikaso sa'yo. Sino pala nagpalit ng damit ko? Isa pa yun sa gusto kong malaman. Ano bang parte ng pagpupumilit na siya ang mag-asikaso sa'yo ang hindi mo maintindihan? Halos mahulog yung pangako. Pucha naman tay. Hoy hoy hoy. Dinuro ako ni tatay. Yang bibig mo. Hindi mo ako katropa. Gomen, nagyuko ako ng ulo at napakamot sa batok. Nabigla lang. Siya naghubad sa akin, tay. Kunot noong napatitig sa akin si tatay. Bakit parang nagugulat ka? Huwag mo sabihin sa akin wala pang nangyayari sa inyo. Tay, ibahin niyo si Ali. Yung magaling mong anak ba yung naririnig ko? Si nanay na nagmarcha sa kusina mula sa likurang bahay. Huminto ito sa tapat at may inaangat sa tapat ng mukha ko. Basa pa ang kamay ni nanay. Sinalakay ng amoy ng detergent yung ilong ko. Ano itong nakuha ko sa pantalon mo? High-pitch na tanong ni nanay. Kondom. At bakit meron ka nito? Nagsulubong ang mga kilay ko. Gusto niyo po ba talagang sagutin ko? Parang biglang nagpanik si nanay. Napailing. Huwag na. Mabilis na tumalikod ito at nagmarcha pabalik sa labada nito. Yung nanay mo talaga? Natatawang komento ni tatay na sinundan ng pag-iling. Napatayo ako upang kumuha ng tubig. Pagkainom ay bumalik ako sa kwarto ko. Kamuntik na akong mapasigaw nang mabungaran ko si Ali na gising na at nakaupo sa gilid ng kama ko. Actually, napasigaw nga ako. Napahawak ang kamay ko sa harap ko at napatalikod. Pwedeng pumikit ka muna. Magsushorts lang ako. Huwag kang umarte, sabi niya. Nahawakan ko na yan, diba? Aha. Mabilis na napaharap ako at napaturo sa kanya. Sinungaling ka. Sabi mo sa akin noon wala kang nahawakan. Inirapan lang niya ako at agad akong namula sa kahihiyan. Mabilis na humugot ako ng shorts sa drawer ko at isinuot yun. Pagkatapos ay hinila ko siya ng silya sa computer table ko at hinila palapit kay Ali at naupo. Magpapaliwanag ka kung ano ginawa mo rito. Pag-i-interrogate ko na parang pulis. Umayos siya ng upo at inabot ako upang malakas na hampasin sa noo.
Aray ko naman, reklamo ko at napahima sa uminit kong noo. Ikaw palang lakas ko ha. Tinaasan niya ako ng kilay, pero buhat-buhat ko ang lakas ko kagabi. Alam mo ikaw, dinuro ko siya sa ilong. Nananakit ka eh. Halikan kita riyan eh, pagbibiro ko. Pero ang bango niya at gustong gusto ko talaga siyang halikan. Che, pero seryoso na. Ano ba kasi nangyari? Tinawagan ako ng kaibigan mo sa phone mo. Lasing na lasing ka raw at pangalan ko daw yung tinatawag mo. Gago talaga tong si Jay. Hindi na dapat nito tinawag pa si Ali. Nakailang bakit kaya kami kagabi? Sino nagpalit ng damit ko? Agad na tanong ko. Yung kaibigan mo, kasi nasukahan mo yung pantalon mo. You were a complete mess last night. Umangat ang isang kilay ko. Sumilip ka ba? Pinandilatan niya ako ng mga mata. Tigilan mo ako, King. Napangiti ako nang mahimigan kong guilty siya. Pero thank you ha, at pasensya na rin kasi naabala pa kita. Sa susunod na iinom ka, yung kaya mo ha. Sermon niya. Dahil hindi naman ako palaging nagyoko ng ulo si Ali. Hindi itinuloy ang sasabihin. Oops, sabi ko na lumapit sa kanya. Pinisil ko magkabilang pisngi niya at pinilit na ngumiti habang inaangat yung mukha niya. Gusto mo bang gumala ngayong araw? Sinalubong niya ako ng tingin. Saan naman? Kunwari nag-isip ako. Parang gusto ko mag-Enchanted or Star City. Pero sa Star City na lang para malapit. Namilog ang mga mata ni Ali. Star City? Hi, tumango ako. Trip mo? Nakita ko na para napaisip siya. Sige na, pilit ko. Wala ka namang gagawin saka para makabawi ako sa mga times na hindi tayo nagkasama. Noong araw na yon, bago ang gala namin ay hinatid ko muna si Ali sa kanila upang makapagpahinga muna siya. Nagkita na lang kami ng 5:00 ng hapon sa Star City. Alam mo ba, I'm not really into theme parks. Ewan ko, hindi ko lang masakyan yung ideas ng mga thrilling rides. Hello, bakit gugustuhin kong sumakay ng isang ride para lang pakabahin yung sarili ko, hindi ba? Torture ang tawag doon. Kanina pa daldal ng daldal si Ali simula nang pumila kami sa horror house. Iyon ang pinanghuli namin. Hindi ko alam kung kabado o excited siya. Napahawak siya sa kamay ko nang kami na lang nasa unahan ng pila. Naramdaman kong malamig yung kamay niya. Now I have to knock this off my bucket list. Seryoso? Never ka pang nakapasok sa horror house? Sunod-sunod ang naging pagtango niya habang ang buong pansin niya ay nakatuon sa mga lumalabas sa horror house. Natawa ako na makita kong umiiyak ang 2 babae na huling lumabas. Matatakotin ako, King. Hindi ako mahilig sa mga horror movies o kahit sa anong nakakatakot. Minsan lang ako nakapanood ng horror movie pero halos 1 linggo kong napanaginipan. But I always wonder what it's like inside a horror house. Feeling ko kasi ngayon kasi I've got nothing to lose naman. Tapang-tapangan niyang sabi. Wala ka bang sakit sa puso o baka ma-stress ka ng sobra at makasama sa'yo? Pag-aalala ko. And what is the worst thing that can happen? Nilingon niya ako. Baka makasama sa akin at mamatay ako, ganun? Pairap niyang sabi. Concern lang naman ako. Salamat, pero wag mo kong alalahanin dahil feeling ko nare-restrict ako. Fine. Napataas sa mga kamay ko bilang surrender sa kanya. Napabuga siya ng hininga nang angatan ng attendant ang pulang strap na sa unahan namin. Napahigpit ang hawak ni Ali sa kamay ko. Na makapasok kami sa horror house ay nagpaulan ng oh my God si Ali. Madilim sa loob at tanging luminous stickers sa sahig ang magtuturo kung saan kami dadaan. Pumapailan lang sa buong paligid ang pag-uha ng sanggol at pagtatangis ng isang babae. Nakakailang hakbang pa lang kami nang biglang sumigaw si Ali dahil mula sa kung saan ay lumitaw sa harap namin ang white lady. Napayakap sa akin si Ali. Napangiti ako. Ang totoo ay wala naman talagang bagay na nakakatakot sa loob ng horror house. Kahit gulat ay walang impact sa akin mula sa mga biglang sumusulpot na babaeng nakaputi o babaeng nakaitim. Kahit maging sa mga ataul na biglang bububukas at may umaangat na bangkay. Oh my God, King, ayoko na. Hindi bumibitiw si Alice sa pagkakayakap sa akin. Lumabas na tayo rito, please. Wala pa yata kaming 4 na minuto na nagtatagal sa horror house. Natawa ako na makita kong mangiyak-ngiyak si Ali na makalabas kami. Para kang gaga, bakit umiiyak ka? Inabutan ko siya ng panyo. Kasi, iyak tawang sagot lang niya habang tinutuyo ng panyo ang gilid ng mga mata. Wala akong masabing nakakatakot sa horror house, pero hindi ko gustong sirain yung trip niya. At grabe ring mahayakap sa akin ha. Sabi ko, nakakarami ka. Hinampas niya ako sa dibdib ng panyo ko at sinamantala mo naman yung kahinaan ko. Paismid na tinalikuran niya ako at naglakad siya.
Grabe siya oh. Ipinasok ko pabalik sa bulsa ko yung panyo ko. Nagugutom ka ba? Tanong ko nang sundan ko siya. Pag hotdog on stick na lang. Natigilan siya sa sinabi ko na masangga siya sa balikat ng isang lalaki na may kung saan sumulpot na lang. Nakita ko nasaktan si Ali na mapahawak siya sa balikat niya. Hinabol ko kaagad ng tingin ng lalaki. May kasama itong babae na siguro ay syota nito. King inang tarantado yon, hindi man lamang nagsorry sa kanya. Dito ka lang, sabi ko kay Ali bago ko sinundan na bumangga sa kanya. Hinawakan ko sa balikat ang lalaki na makalapit ako. Pare sandali, sabi ko at napahinto ito. Pati ang kasama. Hinarap nito at sinalubong ako na nagtatakang mga mata. Matangkad ito ng kaunti sa akin at malaki pang pangangatawan. Mukhang kargado sa pier doon sa may dalpan. Sa susunod, tumingin ka sa dinaraanan mo. Sabi ko, nakabangga ka at nakasakit ka. Tinuro ko si Ali na nakatayo lang sa kung saan ko siya iniwan. Hawak pa rin ang balikat. Nakakagagong inisihan ako ng lalaki. Ni hindi binigyang pansin si Ali. Taga Maynila ka ba? Mukhang hindi mo yata ako kilala bata. Sabi nito. Ang babaeng kasama ay tahimik lang sa tabi nito. Wala akong pakialam kung presidente ka pa ng Pilipinas o kung si Judas ka. Mag-sorry ka sa kanya. Pabuliyaw na sabi ko. Pinagtitinginan na kami ng mga tao sa paligid. Tumawa ito. Yung tipo ng tao na nakakabanas. Bakit ang magsusorry sa kanya? Nakasakit ka. Hindi ka kasi tumitingin sa dinaraanan mo. Sinalubong nito ng tingin ko. Matalim at mapanghamon. Pagkatapos ay humakbang ito palapit sa akin. Baka yung girlfriend mo ang bulag. Dahil kung nakita niya sana ako dapat umiwas siya. Napatiim yung bagang ko. Umahon ang dugo ko at nag-init ang tenga ko. Napako yung mga kamao ko na inangat ko sa paningin niya. Eto, nakikita mo ba? Hindi na ito nakasagot nang maglanding yung kamao ko sa mukha nito. Umagsak ito sa sahig. Boom! Tulog. Napangisi ako. Nakita mo na, hindi mo iniiwasan no. Natatarantan dinaluhan ito ng kasama nitong babae. Nagsimula na maglapitan ng maraming tao. Nag-iisterya na humingi ng tulong ang babae nang hindi makabangon ng lalaki. Na makita ko may palapit na sikyo ay sumibat na ako. Mabilis na inabot ko yung kamay ni Ali. Takbo! Magkahawak yung kamay na tumakbo kami ni Ali. Tumakbo lang kami ng tumakbo. Kung saan kami patungo ay hindi namin alam. Ito yung moment namin ni Ali na kapag binabalikan ko sa isip ko'y naaalala ko yung mabagal mangyari ang lahat. Ito yung sandali ng buhay ko na para akong kaluluwa na humiwalay sa katawan ko at napapaanod sa panahon. Ito yung sandali na nilingon ko si Ali sa pagitan ng pagtakbo namin at nakikita ko siya na abot tenga yung ngiti habang hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng mga paa namin sa pagtakbo. Para kaming hinahabol ng panahon at hindi namin gusto magpahuli. Ang sandaling iyon ay parang isang great adventure namin ni Ali. King, sandali. Napahinto ako na maramdaman kong bumitaw sa akin si Ali. Nang lingunin ko siya ay naghahabol siya ng hininga. Agad na sumanib ang pag-aalala sa dibdib ko at agad ko siyang nilapitan. Napakapit siya sa balikat ko para kumuha ng suporta. Ayos ka lang? Hinihimas ng likod niya at napalingon sa pinanggalingan namin. Bukod sa mga taong siguro ay nagtataka kung bakit kami tumatakbo, ay wala namang iba na humahabol sa amin. Napagod lang ako sa pagtakbo. Mahinang sagot niya. Bakas ang pagod sa mukha niya. Uwi na tayo? Pumesto ako sa tapat niya patalikod. Tumalong ko. Tara, bubuhatin kita sa likod ko. Akala ko'y tatanggi siya. Siguro napagod siyang talaga kung kaya pumayag siyang ipag-piggyback ride ko siya. Magaan lamang siya ng pasanin ko. Sorry, napagod ka tuloy. Sabi ko. Naramdaman kong ipinahinga niya ang baba niya sa ibabaw ng balikat ko. Ramdam ko ang pisngi niya sa pisngi ko. Masaya naman, sagot niya sa pagod na boses. Thank you sa araw na to, King. Napangiti ako. Yun lang naman ang gusto kong mangyari. Mapasaya siya. E-text mo na yung driver mo at pauuwiin mo na. Ako na maghahatid sa inyo. Huwag kang masanay. Nalungkot ako sa sinabi niyang yon. Huwag kang kontrabulate. Ayoko lang masanay ka sa bagay na pwedeng mawala. At ayoko nagsasalita ka ng ganyan. Natahimik siya. King, maya-maya sabi niya. Oh, kapag nawala ako, huwag na huwag mong babalikan si Lara ha. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko talaga gusto kapag nagsasalita siya ng ganon. At hindi ko rin alam kung masasanay ba ako. Huwag kang mawawala. Para hindi ko siya balikan. Naramdaman ko ang pagbuntong hininga niya. King, ano ba? Seryoso kasi ako. Bakit ba kasi natin pinag-uusapan to?
Mumultuhin talaga kita, I swear. Huminto ako sa mismong entrance ng Star City. Wala sa likod ko ang bigat na nararamdaman kundi nasa dibdib ko. King, ano ba? Tinapik ako sa balikat nang hindi ako nagsasalita. O ano? Hindi mo pa kasi ako sinasagot. Para siyang bata na nangungulit ng candy. Oo na, promise. Mahinang sabi ko. Bigla akong hinalikan ni Alice sa pisngi. Promise yan ha? Napapikit ako. Ayokong mawala ito. Gusto kong masanay na ganito kami palagi. Ali? May gagawin ka pa bukas? Wala naman, bakit? Pwede mo ba akong daanan sa campus ng 6 p.m. after ng class ko? At anong meron? Bukas mo malalaman. Okay, 6 p.m. It is. At saka isa pa. Ano? Pwede ba akong makahingi ng picture mo? Picture mo 5 years ago. At bakit naman yung picture ko pa ng 5 years ago talaga? Para kapag bumalik ako sa past 5 years ago, alam ko yung itsura mo. Para mahanap kita agad. Hindi nagsalita si Ali. Naramdaman ko na lang ang kapit niya mula sa likod ay humigpit na parang yakap.